Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Friday morning dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong two kinds of food. Yan po yung binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 6 verse 27. Pero bago po natin basahin ng talata, gusto ko pong simulan ang ating pag-aaral sa isang introduction. Sa maraming mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang isa sa nakapagbigay sa akin ng malaking atraksyon ay ang pagpapakain ng Panginoong Hesukristo sa 5,000 lalaki. At ito po'y matatagpuan natin sa Aklat ng Juan, John chapter 6, verses 1 to 13. At ito po yung pinaka-foundation ng ating pag-aaral ngayong pong umaga. So, the feeding of the 5,000 written in John chapter 6, 1 to 13 ay atin pong babasahin. Bago po natin puntahan yung John chapter 6, verse 27 later on. Ganito po ang sinasabi ng talata. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down there." Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Yan po yung kasaysayan, mga kapatid. At simula po nang ang ating Panginoong Hesukristo ay ginawa yung kanyang mga himala, yung pong pagpapagaling ng mga may karamdaman, yung mga may sakit ay nakaka-experience ng himala, ng kapangyarihan ng Panginoon, hinabol na po siya ng maraming mga tao. At ang mga tao ay sumunod sa kanya para makita pa marahil yung mga himalang ginagawa niya, o yung iba naman marahil ay makinig ng kanyang mga turo. Pero dito po sa John chapter 6, 1 to 13, ito po yung isa sa himala ng Panginoong Hesukristo na naging daan pa para ang mas marami pang mga tao ay habulin siya ng habulin. Alam niyo po, there is a prophecy of the coming prophet like God Himself. At ito po yung nakasulat sa Deuteronomy 18:15. Ang sabi po doon sa Deuteronomy 18:15, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites, and you must listen to him." So, propesya na po sa Old Testament. Kaya kung mananampalatayang Hudyo ang pag-uusapan at sila ay mga ipinanganak na Hudyo, alam nila na from them, meaning a Jew, ay lilitaw ang isang propeta
At ang propetang ito ay ano? God. The Lord your God will raise for you a prophet like me. Ang Diyos ang nagsasalita niyan. So the prophet that will come to you among your people is a God like me. So you must listen to him. So inahantay yun ng mga Israelita. Magpahanggang ngayon nga hinihintay pa rin yan ng mga Hudyo. So noong nakita nila ang Panginoong Hesukristo, sa John chapter 6 verse 14, ano po ang sabi ng mga tao? After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. So nagkaroon sila ng konklusyon na dahil merong mga bagay na ginagawa ang Panginoon at yung himala na ginagawa niya sa pagpapagaling at pagpapakain sa mga tao, sabi nila, walang pagsala. Eto na yung fulfillment ng prophecy sa atin, siya yung sinasabing propetang darating. So anong ginawa po ng mga tao? Sa verse 15, ayon po sa talata, kasunod po ng John 6:14, ang sabi po, Jesus, knowing what they intended to come and make him king by force. So alam ng Panginoong Hesukristo yung mga nasa isipan ng mga tao. Nung sinabi ng mga tao na ito yung propeta, siya yung fulfillment ng prophet, ang gusto ng mga tao, gawin natin siyang hari. By hook or by crook, gawin natin siyang hari. Pero alam ng Panginoon ang nasa puso ng mga tao. Alam ng Panginoon kung anong iniisip ng mga ito, so anong ginawa niya? He withdrew again to a mountain by himself. Ayan. So, sabi po dyan yung mga tao ay hinahabol siya. Bakit? Sa John 6:22, makikita po natin, the next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boat and went to Capernaum in search of Jesus. Dahil umalis ang Panginoon, nag-withdraw ang Panginoon, ano ginawa ng mga tao? Hinahanap siya. Sinundan siya ng sinundan. At ano po ang nangyari? Ni Jesus nyo, ayon po sa verse 2:25. John 2:25. Ano sabi diyan? When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? So sumagot ang ating Panginoong Hesukristo diyan. Sabi ng Panginoon, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Kaya dito binabanggit ko sa inyo kanina, significant yung pagpapakain Significant yung natikman nilang tinapay at isda Kasi ang purpose ng paghabol ng mga tao sa Kanya, ang dahilan ng paghanap ng mga tao sa Kanya, hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo nang diretsang sinabi niya sa mga tao, kaya nyo ko hinahanap. Hindi dahil sa mga palatandaan na aking ginawa, kundi dahil sa pagkain. Dahil sa tinapay at sa inyong naging kabusugan. So, prompting Jesus to warn them about the food for which they seek and for which they are laboring. So, ano sabi ng Panginoon? Dito po papasok yung John 6:27 na sinabi sa kanila ng Panginoon, do not labor or do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father has placed his seal of approval. So ito pong talatang ito ay nagpapakita na ang tao ay meron talagang craving na hinahabol at hinahanap sa mga bagay na makatutugon lang sa kanilang sikmura.
makapagbibigay lang ng kagustuhan sa kanilang laman, makapagbibigay lang ng kaligayahan sa mga material na bagay. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Tigilan niyo ako, kaya niyo lang naman ako sinusundan dahil sa hilig ng inyong katawan at sa dikta ng inyong mga sikmura. Wala pong kaibahan ang longing ng tao noon at ang longing ng tao sa ngayon. Ang mga bagay na nilelabor ng tao noon at ang mga bagay na nilelabor ng mga tao sa ngayon. Forgive me for using the word laboring. Kasi ito naman po yung pinagpapagalan ng mga tao ngayon. Napakaraming mga tao ngayon na talaga namang naghahabol ng himala, naghahabol ng mga pagpapala, naghahabol ng mga tutugon sa sikmura in the guise of religion. In the guise of church, in the guise of religion or religiosity or spirituality. Hindi nagbabago. Kaya kung saan maraming mga tao, kung saan nandun yung mga mega, yun po ang dahilan. Naghahanap ang mga tao katulad nung panahon ng Panginoong Jesucristo ng mga tutugon sa pisikal sa halip na sa espiritual. Kaya yung mga pastor ngayon, wala namang ginagawa kundi ibigay ng bigay yung gustong marinig ng mga tao. Bulahin ng bulahin sa tungkol sa pagyaman, tungkol sa pag-asenso, tungkol sa pagtatagumpay, tungkol sa makatutugon sa feelings and emotions sa halip ng mga bagay na espiritual. Kaya dito nilinaw ng Panginoon, merong pagkain totoo at dalawa ang uri ng pagkain totoo, pero meron lamang totoo at merong hindi totoo. Merong pagkaing nabubulok at merong pagkaing hindi mabubulok. Amen? Kaya dapat natin itong maintindihan. Baka kasi nandun kayo sa relihiyon na ang pangako lang ay mga bagay na tutugon sa sikmura, makapagbibigay lang ng ligaya sa katawan, makapaglilift ng emotion and feelings, pero hindi ito magtatagal. Ang katotohanan kung magigising lang sa katotohanan ng marami, kahit magtutuwad ka at mag-iiyak ka at magpagulong-gulong ka sa simbahan at maghahalak ka sa katuwaan, pag uwi mo, ganun pa rin buhay mo. Wala pa rin mababago sa'yo. Kasi po, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi yung feelings and emotions ang magdidikta, kundi ang ating mga isipan. Kaya ang sabi ng Panginoon, you need to renew your minds. Romans chapter 12. Hindi renewal of feelings, na linggo-linggo yun ang hinahanap mo yung feelings, na linggo-linggo hinahanap mo yung emotions, na hinahanap mo yung makapagbibigay katugunan sa pisikal, rather, yung makapagbibigay katugunan sa isipan, sa ikapagbabago nito, at higit sa lahat, sa mga bagay na espiritual. Tandaan po ninyo mga kapatid, napakahalaga ng pagkaunawa sa mga bagay na ito. So, Jesus knew the hearts of men, and He perceived their selfish motives. Kaya sabi niya, do not work for food that spoils. Yan ang dahilan kaya niyo ako hinahanap. But seek or work for the food that endures to eternal life, na siyang ibibigay naman sa inyo ng anak ng Diyos. Ayan, so, dito po, sa John 6:27, kung ating titingnan, sa John 6:27, reveal there are two kinds of foods. Tama? Ano yung dalawang uri ng food na yan? One, the one that perishes, and two, another that endures. The one that perish, and the one that endures. So ating pag-aralan, ating pong tingnan ang dalawang uri ng pagkain yan. At ano ba ang mahalaga sa dalawang pagkain yan at alin ang ating pinaka-kinagugutuman sa dalawang pagkain yan? Amen? No, let us look at the food which perishes. Ano pong ibig sabihin yan? The food which perishes. What food is this? Well, literally, it is the food we eat. Lahat ng ipinapasok natin sa ating sikmura, lahat ng nagpapakalam sa ating tiyan, lahat ng nakapagpapalaway sa atin kapag tayo'y nakakakita ng nagmumukbang,
Yan po yan. Literal food. It is the food we eat. Pero ano sabi? The food that we eat, it quickly perishes. Even with the benefit of preservatives, even with the benefit of refrigeration or frozening, hindi pwedeng hindi yan mapapanis. Mga kapatid, lahat ng may freezer. Ito po, dito sa Canada, uso yung freezer. May mga chest freezer, lagayan po yung baka ng karne. Subukan nyo, no? Ako po may nakalimutan na minsan ay naitabing pata ng baboy. Pata. Na, alam niyo po dito, libre ang pata eh. Yung pork hocks. Kapag nakabili po kayo ng halagang, kung hindi ako nagkakamali, $45 lang eh. Pag nakabili kayo ng $45 of meat sa isang Asian store dito, pamimiliin ka. Ano gusto mo? May free. Kung gusto mo, pata. Kung gusto mo, buto-buto. Kung gusto mo, buto ng manok. So, nasa sayo yun. Eh, syempre, pinakamaganda yung pata, no? Marami kang pwedeng gawin. Pwede mong paksiwin, pwede mong isigang, pwede mong gawing crispy pata. So, most of the time, kinukuha ko crispy yung pampata, no? Pata, libre naman eh. So, gagawin ko po, ilalagay ko po yun sa freezer. Eh, mahirap naman pong iluto kasi isang piraso lang kung gagawin mong paksiw. O kaya gagawin mong humba. So, ang ginagawa ko, iniipon ko. So, pag nakadalawa na po ako, kasya na po sa aming 6 yon. Saka ako lulutuin. Ano po, ganun ang ginagawa ko. Nako, natabunan, nakalimutan. Alam niyo po mga kapatid, kahit frozen ang meat, kapag umahabot na po yan ng mahigit 1 taon na hindi nyo nakita, pag niluto nyo, parang karton. Ano po? Ang tawag po doon, freezer burn. No? Freezer burn. Kapag yung pong ano tawag doon, yung meat matagal, ay na-frozen, nagiging lasang karton. No? Ewan ko, nakakain na ba kayo ng karton? Pero, para pong karton. Dahil nabubulok din po, lahat ho ng pagkain, kahit lagyan nyo ng preservatives. Kahit po yung mga daing, no po, na tinuyo na, dinaing na, nasisira din po yan. Sabi nga, it fails to satisfy for so long. And soon we are hungry and thirsty again. Alam niyo mga kapatid, ewan ko naman sa inyo, kahit na anong sarap ng pagkain, isipin ninyo. Pero pag araw-araw yun ang kinakain mo, nakakasawa rin. Nawawala na yung satisfaction natin doon. At darating yung panahon, you will crave for more o iba na naman. No? You will crave for different types because it never satisfies. So, yun po yung literal food, no po, na binabanggit. Pero, yan pong food na yan ay figurative din. No po, ano pong ibig sabihin? Hindi naman po literal na pagkain niya na binibenta at niluluto o nabibili sa pamilihang bayan. Yung pong human wisdom can also be food. Yung pong folly o kamangmangan o kahibangan ay pwedeng food. Yung pong mirth and pleasure can be a food. And wealth or industrious labor can also be a food. Binanggit po yan ni Haring Solomon sa Ecclesiastes. At kung babasahin po natin Ecclesiastes chapter 1, chapter 2, makikita po natin ang mga bagay na yan na binabanggit natin figuratively na tinatawag na human food. There are other foods which soon perish, like human wisdom, wealth, at kung ano-ano pa. Basahin po natin ang talata, Tagalogin natin. Ano po? Ecclesiastes 2:3 to 11. Pero sa chapter 1 pa lamang po, mababasa na natin ang marami sa mga binanggit ko kanina. Basahin natin ang sinabi ni Solomon. Siniyasat ng aking isipan kung papaano pasasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking isipan, wisdom. At kung paano maging hangal, folly, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. Kaya sabi ni Solomon naghanap ako ng paraan para maging masaya. Naghanap ako ng mga paraan para yung aking katawan ay maging maligaya. Sinubukan ko alak, sinubukan ko ang human wisdom,
Sinubukan kong magpakahangal. At nangyari ito hanggang makita ko kung ano ang dapat gawin ng tao sa silong ng langit habang siya'y nabubuhay sa maikli niyang buhay. Ano sabi niya? Gumawa ako ng mga dakilang gawa. Sinubukan ko naman gumawa ako ng mga bahay. Nagtanim ako para sa aking sarili ng mga ubasan. Ano pa? Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at ng mga liwasan, mga park, at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Nako, yan ang mga pangarap ko eh. Pagdating ng araw, meron kang kapiraso, mga 300 square meters na lupa, meron kang isang kubo, meron kang maliit na palaisdaan ng tilapia, meron kang tanim na ilang kamatis, sibuyas at kung ano-ano sa paligid. Di ba napakasarap gigising sa tilaok ng manok at unga ng baka o kaya mga kambing. Ang sarap, ano po. Pero lahat yan nasubukan na ni Haring Solomon. At ano ang sabi niya? Tuloy po natin. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. So, hindi siya masyadong mahihirapan. May alipin na po. At nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malalaking ari-arian ng mga bakahan at mga kawan, higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng mga kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Diyos ko po, yan po yung pangarap ng maraming mga tao sa panahon ngayon. Yan po ang pinapangarap ng mga tao. Dumating na yung hindi na magtatrabaho, dumating na yung retirement at hayayhay na ang buhay. Pero ano po ang sabi? Tuloy pa natin. Kaya't naging dakila ako. Naku po, sumikat pa. Naging tanyag pa. At nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Naku po, yung mga predecessor, yung mga peers, nasapawan pa niya ng kanyang karunungan. At ang sabi, ang karunungan ay nanatili naman sa akin. Kasi hiningi niya sa Diyos yan, yung wisdom, di po ba? Kaya nanatiling nasa kanya yan. Naging mahusay siya. Nasapawan niya ang lahat. At verse 10. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. So lahat ng nakita ko, kinuha ko. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, lahat ng kasiyahan, lahat ng kaligayang ginawa ko, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala sa lahat ng aking pagpapagod. Wow! Yan ang madalas na katwiran ng tao eh. Kaya ko lang naman ginawa ito eh. No? Relax. Gift sa sarili. Regaluhan mo naman yung sarili mo. Ayan, di ba? Very common, ano po? Pero tuloy natin, ano sabi? Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito at muli. Ito ngayon ang konklusyon. Lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na binanggit ni Haring Solomon, yan ang hinahabol ng lahat ng tao ngayon. Yan ang gusto ng maraming mga tao ngayon. Pero ito po'y binigyan na ng konklusyon ni Haring Solomon. Makamit mo mang lahat yan. Ang sabi niya, ang paggawa ng mga bagay na ito'y isang pakikipaghabulan sa hangin. Hindi mo ito maaabutan. At wala kang mapapakinabang sa mga bagay na ito. Ayon kay Solomon, all those things that we crave and laboring are food that will perish. And Solomon found to provide no lasting fulfillment. Mapapagod ka lang. Magugutom ka uli.
Yung magandang nakita ng mata mo sa asawa ka, hanap ka na naman ng panibagong makapagpapasaya sa mata. Nung isang araw, may kausap po ako, sabi niya, Bishop, naubos ko na lahat ng palabas sa Netflix. Ewan ko po mga kapatid, kaya niyo bang ubusin ang palabas sa Netflix? Pero pag wala ka talagang ginagawa, siguro nga, mauubos mo na yung palabas sa Netflix. Ano po? At ang sabi, bawat pelikula, gaano man ito kaganda, ay hahanap ka pa ng bagong pelikula, bagong kanta, bago, lahat ng bago, you will look for it. You will never be satisfied pag itong pagkain ito ang hinabol mo sa buhay mo. Literal man o figurative. Amen? Kasi ang sabi ng Biblia, lahat ng ito ay mawawala. Now, anong sabi ng Diyos? Let us labor for another food. Do not labor for such food. Ano po? Hindi daw po dapat yan ang ating habulin at ating maging intensyon. Sabi ng unang Timoteo 5:8, ang sino mang hindi nangangalaga sa mga kamag-anak ay lalo na sa kanyang kasambahay ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. Sa talatang ito, ang kahulugan po ng do not labor for such food, hindi naman nangangahulugan na huwag ka nang magtrabaho. O ulitin ko, sabi mo, Pastor, do not labor for such food. Ibig ba sabihin yan, huwag na tayong mangarap, huwag na tayo kumita, huwag na tayong maghanap buhay at tumunganga na lang. Hindi po ganun, kasi may utos din naman po si Pablo kay Timoteo. At ang sabi, kung hindi ka nangangalaga sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kamag-anak, sa mga kasambahay, ay para kang tumalikod sa pananampalataya at masahol ka pa sa hindi mananampalataya. So a Christian is to provide for his family. Sinabi nga rin po ni Pablo sa Thessalonica, noon pa mang kasama ninyo kami, ganito na ang iniutos namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo'y tamad at ayaw magtrabaho. Wala silang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Ito po yung mga marites no po. Wala nang ginawa kundi pagdating ng umaga, wala nang inatupag kundi magchismisan ng buhay ng may buhay. Pero sabi sa verse 12, alang-alang sa Panginoon, inuutusan namin ng mga ganoong tao na magtrabaho kayo ng maayos para sa sarili nilang ikabubuhay. So sabi mo, Pastor Ruel, do not labor for such food. The food that will perish. The food that will soon will rot. Ba't ang sinasabi dyan? Dapat daw naman na magtrabaho. Yes! Hindi ko po sinasabing wag na kayong kumita para sa pagkain, literal man o figurative. Dahil iniuutos na gawin yan. Pero, anong sabi? We not do so that we can neglect the food that endures. Hindi po dapat daw habulin ng habulin ang mga pagkaing nabubulok na magiging dahilan para malimutan nating habulin ang tunay na pagkaing hindi nabubulok. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? We should not labor for such food that will perish, but that we not do so to the neglect of the food which endures. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sinasabi nga ng banal na kasulatan unahin natin yung kaharian ng Diyos, yung mga bagay na inaalala natin, yung mga bagay na ating pinagugugulan ng maraming atensyon, yung kakainin ngayon at bukas, lahat yan idadagdag ng Diyos Unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian. In fact, yung illustration sa Luke chapter 10 tungkol kay Martha at kay Mary, ano sabi? As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister
has left me to do the work by myself. Tell her to help me. Ano sabi ng Panginoon kay Martha? Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Ano yun? Yung pinili ni Maria. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano matututunan natin dito? Do not labor too much on things that will perish, Martha. Focus your attention. Give your laboring on the food that will last, on the food that will endure. And Mary has chosen that better food. Nakakalungkot, many people expend more time, energy, and money for food which soon perishes. Amen? Kaya, kumusta po ang ating pag-iipon? Kumusta ang ating paglilabor? Kumusta ang ating mga pagpapagal? Saan ba? Sa mga bagay ba at pagkain lang na mabubulok? Now, let us go to the other food. The food which endures. Ang tanong, what food is this? Ano ba yung food that endure? Meron na kayong clue kasi binasa natin yung Luke chapter 10, yung kay Martha at kay Mary. At sabi po, pinili ni Mary ang pagkaing hindi nabubulok. Ano yon? In other text, mababasa po natin, it is the Word of God. Sabi ng Matthew 4:4, Tagalog, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi saan? By the word that proceeded in the mouth of the Lord. It is the Word of God. Salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Doon mabubuhay ang tao. At ang sabi ni Jesus, hindi naman marami ang mga bagay na dapat hinahabol ng tao. Sabi nga niya, isa lang eh. Ano daw yun? Pinili ito ni Maria at hindi ito kailanman aalisin na sa kanya. At ano yun? Yung pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ano sabi ni Job? Job 23 verse 12. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa sa aking kailangang pagkain. Ito po yung mga bagay na nagbigay ng lakas kay Job sa panahon ng matinding pagdurusa. Sabi niya, hindi ako humiwalay sa salita ng Diyos. Pinagyaman ko ang salita ng Diyos higit sa pagkaing pisikal. Amen? Pero sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, kahit yung mga Kristiyano, sinasabi na nga at paulit-ulit nating ipinapaalala, mahalaga ang salita ng Diyos. Pero sa mga pamumuhay ng mga tao ngayon, parang hindi mahalaga eh. Parang ang prioridad lagi ay ang pagkita lang ng pera, ang pinanggagalingan ng katugunan sa pangangailangan. At lagi sinasabi, pastor, we cannot afford not to work. Sino nga ba naman ang gusto'y tumambay na lang? Sino nga ba naman ang ayaw ng trabaho? No? Kailangan naman natin talaga 'yon. Pero tandaan po natin, higit na may mas mahalaga pa diyan. Hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin 'yan at kailangan nating maghanap buhay. Binanggit ko na nga kanina eh. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, sinabi niya sa mga taga-Tesalonica, huwag papakainin ng mga tamad. Pero dahil sa sobrang paghahangad sa mga bagay na makatutugon lang sa pisikal at sa material, may nakakaligtaan tayo. At ano to? Yung pagkaing tumatagal. At ano yun? Yung salita ng Diyos. Sabi nga po ni David, si David na po ito, sabi niya po sa Psalms 119:72, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Napakatindi mga kapatid.
Ngayon po, ang mga tao, napakadali makipag-compromise eh. Overtime lang eh, pinagpapalit natin pagdating sa gawain ng Panginoon. Yung Lord's Day na alam nating 7 araw nga yan eh, no? Isa lang sa Diyos eh, yung Lord's Day eh. Yung 6, sa'yo na lahat yan. Kung gusto mong kumita ng limpak-limpak, ginto-ginto, pilak-pilak, bahala ka sa buhay mo. Pero yung Lord's Day naman, sa Diyos yun eh. Paglingkod mo naman. Panahon yun para makinig ng kanyang mga salita. 6 na araw kung ano-ano naririnig natin. 6 na araw kung sino-sinong boses ang nagsasalimbayan sa ating pandinig at sa ating mga isipan. Pero kailangan natin 1 araw, 1 linggo na makinig ng tinig ng Diyos. Pero sino ang nagpapahalaga rito ng higit kaysa sa ginto at pilak? Higit sa overtime, higit sa double pay, higit sa dollar or pesos. Medyo masakit pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Ang ganda lang ng sabi ni David, he gave more importance on things, on food, which endures. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Amen? Now, what about in our text? Sa John chapter 6, ano naman po yung binabanggit dyan? Sabi nga po, what food is this? It is the Word of God. And doon sa text na ating binasa sa John chapter 6, it is Jesus, the Word of God. Ano yung food that endures? Ano yung food that will not perish? It is the Word of God and Jesus. Because He is the Word of God. Saan natin mababasa yan? John 1:1. Nang pasimula siya yung Word. Siya yung verbo. At ang Word ay sumasa Diyos. At ang Word ay Diyos. So by listening to the Word of God, we are listening to Christ. By eating the Word of God, we are eating Christ. Kaya nung sinabi ni Jesus na, kainin nyo ang aking laman at inumin nyo ang aking dugo, naglayasan ng mga tao dahil ang pakiramdam nila, what is this? We cannot grasp this. Hindi namin ito maiintindihan. Pero sa espiritual, ang ibig lang naman sabihin ni Jesus, nang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, tanggapin siya ng buo bilang verbo, bilang word. And the word, and the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Amen? Ano po sabi sa 14? Sabi sa 14, John 1:14, at nagkatawang tao yung Word. At tumahan sa gitna natin yung Word. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. The Word became flesh. Jesus is the Word of God. At ano sabi niya? Sa 6:31 to 35, balik tayo rito. Pagkatapos niyang pakainin yung maraming tao, sabi diyan, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay galing sa langit. Eto, verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yoong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kaniyangay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Mahirap bang unawain yan? Pero pag Pentecostal, pag charismatic, pag prosperity preachers ang pinag-preach mo niyan, iba na naman ang interpretasyon niyan. Spiritual yan. Hindi po yan material. Hindi po literal na kakainin ang katawan ni Jesus. Hindi literal na iinumin ang kanyang dugo. Kanibal ka ba? Yan ang pagkaunawa ng mga tao dyan eh. Kaya kung titingnan po ninyo yung 6:48 to 51,
Sinabi niya, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ng inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibinibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. And this is in reference of His giving up His body, giving up His blood on the cross for the salvation of many. Hindi po yan literal. Kaya, hindi naiintindihan niya ng mga tao, naglayasan sila eh. Iniwanan nila ang Panginoon dahil hindi nila napag-unawa ang mga bagay na yan. Yan, ang sabi po, labor for this food. Ito ang dapat nating pagpagalan. Ito ang dapat nating hinahanap. Ito ang dapat nating kinauuhawan. Amen? So, labor for this food. The food that will not perish. Kaya, Jesus must be the primary focus of our labors in which we strive. To believe in Him, for therein is everlasting life. Sabi po ng John 6, puntahan natin ang John 6. Balikan natin ng konti yung verse 28 to 29. Ang sabi po dyan, sinabi nga nila sa kanila, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. How can we do the will of God? How can we do the will of God? Ang sabi ni Jesus, believe, manampalataya sa kanyang sinugo. Sino yun? Believe in Him. Ano po? Who is the Logos? Who is the Word? At ano po ang sabi niya sa 6:69? 6:66 to 69. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad nagsitalikod. Ito na yun. Sinabi niya kanina na ako yung tinapay ng buhay, sino mang kumakain sa aking katawan, uminom ng aking dugo, di mamamatay, nagsilahis yung mga tao. Hindi nila maintindihan eh. At ano sabi? Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyo magsialis din naman? You can go. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino naman kami magsisiparaon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Napakaganda sapagkat sa mga pinili ng Diyos, para sa mga nakauunawa, it was a great revelations coming from Jesus. Para sa iba, hindi nila to kayang intindihin. Hindi nila to kayang unawain. Pero para sa mga pinili, intindi nila na sila'y nananampalataya, nakikilala nila kung sino ang bugtong na anak ng Diyos. Now, the question is, are we laboring for the food which endures to everlasting? Or are we laboring to the food, for the food that perishes? So, ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Let us make the attitude of the Apostle Paul our attitude. Medyo mahaba-habang basahan ito eh. Philippians 3:7-15. Ano sabi ni Apostol Pablo rito? Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa kaniya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo
at ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tatamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay na nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Seeking to know the Lord more and more, and never content with our current understanding, always pressing farther. That is how to labor for the food which endures to everlasting. Sabi ni Pablo, hindi ako tumitigil. Hindi siya sinabing naabot ko na. Kundi, ano sabi? Ang ginagawa ko, nililimot ko yung nakalipas. Tapos na yon. At nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag sa akin ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang conclusion, for what food do you labor? On what food or for what food do you labor? Is your focus in life on that which is temporary? Is your focus only on the things that will perish? Yung inaamag, yung nagkakatanga, yung nabubulok? Or do you strive for that which cannot truly satisfy? Ang inahabol ba natin, yung hindi talaga nakakatighaw ng gutom at uhaw, na patuloy pa rin tayo magugutom at mauuhaw? If so, mga kapatid, consider what Isaiah wrote 700 years before Christ. Ano pong sinabi ni Isaiah? 55 verses 2 to 3. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Nakita niyo po, ang church ng Diyos, wala kayong iniisip, kundi ang mga bagay na pagkain pisikal, yung makabubusog sa inyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hali kayo, pakinggan niyo ako. Magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. No? Ikiling ninyo ang inyong tenga, magsiparito kayo sa akin, at sa akin kayo makinig. Amen? Jesus is the true bread of life, the living water who truly satisfies. Jesus alone provides the hope of eternal life, and He alone offers the abundant life even now. Amen? Amen? So, ito po yung huling paalala sa bawat sa atin ng salita ng Diyos. Hanapin natin at kauhawan ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay ng buhay na hindi kailanman mabubulok. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.